Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iginiit ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na malaki ang bagay ng pagbibigay ng amnestiya sa mga nagbalik loob na rebelde para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Ayon kay OPAPRO Presidential Assistant Wilben Mayor, sa amnestiya na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maaaring matanggal ang criminal liability ng mga ito at maibabalik pa umano ang kanilang political at civil rights. Nilinaw din ni Mayor na hindi kabilang sa mga mabibigyan ng amnestiya ang mga rebeldeng may malalaking kaso tulad ng murder, rape, kidnapping at iba pa. Sakop lang anya nito ang mga rebeldeng may kasong rebellion, alarming scandal, inciting to sedition at iba pa. Makakatanggap din umano ang mga ito ng mga tulong pinansyal sa pamahalaan na sakop ng mga social economic programs na una nang ipinagkakaloob sa mga programa ng NTF-ELCAC. Naghain na ng resolusyon sa House of Representatives ang Makabayan Bloc kasama ang transport group na pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o PISTON na naglalayong ibasura ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang PUV Modernization Program at ang December 31, 2023 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga jeep. Sa pangunguna ito ni Piston President Modi Floranda kasama sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Representative Arlene Brosas sa paghain ng House Resolution No. 1506 ngayong araw December 7. Ayon kay Brosas, ang franchise consolidation ng public utility jeepneys ay sapilitang pagpigil na makabiyahe sa ruta ng mga jeep at magsasanhi lamang ito ng problema lalo't sa mga maliliit at mga inaaping driver kung matutuloy ang PUV Modernization Program. Anya, tutol din siyang isuko ang prangkisa ng mga tsuper at operator sa malalaking korporasyon na magtatanggal sa kanilang sariling desisyon bilang isang jeepney drivers. Hinihimok naman ni Floranda ang gobyerno na palakasin na lamang ang local industry ng bansa sa halip ang programang modernisasyon ng jeepneys. Matatanda ang una ng sinabi ng LTFRB na willing naman silang paboran ang demands ng mga tsuper sa ilalim ng nasabing programa maliban sa nakatakdang consolidation process o pagbuo ng mga ito ng kooperatiba o ng sariling korporasyon. Nasa mahigit 47,000 public schools ang sabay-sabay na nakilahok sa malawakang tree planting activity ng Department of Education o DepEd na tinawag na DepEd's 236,000 Trees, a Christmas gift for the children na isinagawa nitong Miyerkules, December 6. Nilahukan ang simultaneous tree planting activity ng mga mag-aaral at guro sa iba't ibang pampublikong paaralan sa bansa, maging ng mga opisyal ng departamento batay sa pahayag na inilabas ng DepEd kahapon. Layon ng nasabing kampanya na masiguro ang malinis at mapanatiling luntian ng kapaligiran para sa mga batang Pinoy at sa susunod na henerasyon. Ginanap ang main program ng naturang aktibidad sa Pasig Central Elementary School sa pangunguna ni DepEd Undersecretary Spokesperson Michael Powa, National Capital Region Director Jocelyn Andaya at iba pang mga field offices officials at eskwelahan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.